Malaking tuwa ng isang driver sa Cebu nang maisakay niya ang presidential sister si Chris Aquino. Nakipagkwentuhan pa raw ito sa kanya at binigyan siya ng malaking tip. Pero ayon po sa COMELEC, maaari daw yung ituring na vote buying. Pero si Chris, dumipensa. Nakatutok si Claire Delfin. Mayo 3, ikinampanya ni Chris Aquino ang dalawang senatorial candidate ng Team Pinoy sa Cebu City. Sa press code, ikinuwento ni Chris na nagkamali ang masusundo sa kanya sa airport, kaya kahit walang PSG, sumakay siya ng taxi papuntang hotel. Sa daan, tinanong daw ni Chris ang driver kung ano ang pulso ng mga Cebuano sa eleksyon. Pinaalala ko sa kanya, apart of course from Cheese and Grace, sabi ko, number 3 Bam Aquino, huwag mong kalimutan. Nung umaba naman siya, dinoble ko. Binigyan ko siya 1,000 at sinabi ko, keep the change. Hinanap ng GMA News ang taxi driver na sinakyan ni Chris. Napag-alaman naming driver pala siya ng rent-a-car at hindi taxi. Kinumpirma ni Alexander Alex Iman na nakipagkwentuhan sa kanya ang bunsong kapatid ni Pangulong Aquino. Malaking pasasalamat daw ng driver sa malaking tip ni Chris. 475 pesos lang sana raw ang pamasahe pero binigyan siya ng 1,000 piso. Primero yung gihatag, 100 mo to na siya ko. Akong gingnan yung kauban nga. Sir, kulang mo ni sir. Kay 475 ang good. Ang gibalik siya. Sige, kunin ko na lang yan. Bigyan kita dito. Mutos kalibog. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr., maaari raw maituring na vote buying ang ginawang pagtip ng malaki ni Chris sa driver. Para ka nakiusap utang na para mong binigyan ng premyo. Diba? In fact, it shows her good faith na hindi, as far as she's concerned, she does not find anything wrong with it. No? Sir, the best way is for someone to file a complaint against Chris Aquino for vote buying. Yeah, but who will file? Pero ayon sa driver, di niya matandaan ang bili ni Chris na iboto ang 3 kandidato ng Team Pinoy. Ang alam lang daw niya, tip ito para sa magandang serbisyo niya. Kanina sa pagsama ni Chris sa kampanya ng kanyang pinsang si Bam Aquino sa Iloilo, dumipensa siya sa mga batikos kaugnay ng kanyang tip sa driver. Hello, I'll never vote buy. I just gave him a tip. Yung mga yan talagang mga naninira, wala na magawa sa buhay nila. They're just so inggit kasi hindi ko sila kinakampaign. Sorry. Sinagot din ni Chris ang mga kritikong nagsabing iwasan niya muna ang pagpapakita ng interes na sumabak din sa politika. By 2016, my son will only be 9 years old. And ang priority ko talaga is to really take care of my children. So, kung hindi pa handa ang mga anak ko na politika nanay nila, then wag muna. Mula rito sa Iloilo City, Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras.